뱅샷 들어가지 않았습니다. 리바운드! 자, 아마도 괜찮나요? Ren Sabando, malala ang lagay sa bagsak nito sa kanilang laro. Import na gumawa nito kay Renz, pinatawa na ng napakalaking fine. At kay Soto, susubukan daw buhatin ang kanyang bagong team. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Matapos ang ilang buwan na pagkakapahinga sa mga speculation tungkol sa tunay na sitwasyon ni Kai Soto, ay ayan na, season debut ni Kai Soto sa kanyang bagong team sa Yokohama B Corsair. Huli pa natin nakita itong si Kai Soto na naglaro ng World Cup pa dito sa Pilipinas 117 days ago na gumawa ng 12 points at talunin ng China 96-75 final score. Dapat ay noong December 23 pa ito maglalaro, pero dahil nga sa mga legal at mga kailangang ayusin na papel ay na-delay ito. Dahil nga lumipat ito ng bagong team ay naayos pa nito ang kanyang mga papeles sa Department of Migrant Workers. Dapat kasing ipalampas sa OWA or Overseas Workers Welfare Association ang mga naturang detalye. Medyo crucial ang season na ito kay Kai dahil sa panahon na ito ay dapat ma-improve na ni Kai ang kanyang efficiency, endurance, depensa, quickness, speed at strength. Dahil alam naman natin na madali nga itong matulak si Kai ng kanyang mga kalaban sa ilalim. At isa pa ay 22 years old na si Kai sa darating na Mayo at ito na ang oras para magpakitang gila siya para mapansin ng mga NBA teams. Pero sa kanyang debut game ay mukhang walang improvements ang nangyari nang magtala lamang ito ng 4 points pero bumawi naman ito sa kanyang depensa na magtala ng 3 blocks. Pero sabi nga ng mga haters ni Kai ay di sapat yan para makatuntong ka ng NBA dahil hinahanap talaga doon ay legit na scorer. Kaya sana mas maging aggressive pa si Kai sa kanyang opensa. Sa ibang update naman ay hindi maganda para kay Ren Sabando na salubungin ng New Year ngayong 2024 dahil sa natamo nitong injury. Dahil nga natural na lang kay Abando na lumipad tuwing game ay sa kasamaang palad ay bigla na lang itong bumagsak sa floor nang sumabit ito sa import ng goyang na si Chinano Onyaku. As a result ay nagtamo ito ng concussion, sprain wrist at fracture sa lumbar vertebrae nito na pinakamalaking buto ng spinal cord. Dahil nga sa assessment, si Abando ay nagre-recover pa rin sa Korean hospital at malabo nang madepend ang kanyang titulo bilang KBL Slam Dunk Champion. At di na rin siya makapaglaro sa KBL All-Star. At dahil nga sa pagkawala nito ay natalo ang Anyang sa goyang sa score na 81-85 final score. Sayang nga lang at baka di na rin ito makalaro sa darating na FIBA Asia Cup sa February. Alam naman natin na kailangan natin ang ganyang katulad na player. Siyempre hindi ito pinalagpas ng Korean Basketball League. Agad-agad itong pinatawan ng tumataginting na 3 million Korean won itong si Goyang solo import na si Chinano Onyaku. Sinasabi na ang nagpataw ng sanction ay ang Finance Committee ng KBL dahil sobrang delikado nga daw ang nangyaring collision. Masabi ko naman na mabilis ang aksyon dito ng KBL sa mga ganitong klaseng senaryo at sakto lang ang fine na naibigay dito. Hindi katulad sa PBA ay inaabot pa ng ilang araw bago ang desisyon. Kadalasan dito ay referee lang ang nasususpinde at bibigyan lamang ng maliit na fine ang mga gumawa nito. Sana ang PBA ay magpatubad din ng ganitong klaseng fine para maiwasan ng mga player ang manakit ng kapwa player nila. At prayers naman para sa ating kababayan na si Ren Sabando na sana ay makarecover agad ito sa kanyang injury. Sa tingin nyo guys, sapat ba ang fine na ipinataw dito kay Onyaku? Mag-comment lang sa baba kung ano masabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!